bakit natin sinabi na, ito mabilis lang pong banggitin to. No? Sabihin lang natin, meron kami 27 chapters. Sa ngayon, kung ano yung mga naalala nyo, hindi nyo naman kailangan banggitin lahat yung 27. Kasi baka abutin, ano nga ba yung isa, yung ano pa, yung... hindi na rin, naalala nyo lang. Meron sa Pasig, meron sa Bataan, meron sa Quito, at marami po iba-ibang lugar sa Pilipinas. Ganun lang. Hindi naman natin kailangan isa-isahin no? Yeah. Okay? Kung kabisado nyo, mas maganda kasi baka mamaya, yung nakikinig sa inyo, o baka may kamag-anak sa probinsya nyo, sa Bicol, no? O baka meron po kami doon, halimbawa, baka meron kayong kamag-anak doon, pwede rin tayo mag-enroll doon. Ibigay niyo yung contact number sa amin. Diba? So, makakatulong pa rin sa propagation yun. Next, diba? Bakit natin binibigay yung mga numero? Ba't natin ina-update? Ilan na ba yung nakakita natin pamilya? Ilan na yung mga tahanan na bigyan natin? Ilan na yung mga opisina? Bakit natin sinasabi to? Because we are building credibility. Opo. Gusto natin pakita sa kanila na tayo talaga ay nag-exist. Maayos na community. Pangalawa, nagmi-mission talaga tayo. Amen. Diba? Kasi paano mo sasabihin nagmi-mission? Ilan na po nakita niyo? Pangalawa ka. Sabi mo, 1991 pa kayo, pangalawa pa lang kami. Diba? So kaya natin binibigay ito to build our credibility na patuloy, makikita, ay, oo nga, gawain talaga nila yan, ang dami na nilang na-intronan. No? At huwag rin natin kakalimutan na sabihin o banggitin na tayo ay may endorsement din mula kay saan? Sa Divine Mercy. National Shrine of the Divine Mercy. Bakit? Kasi yung po ang namamahala sa buong devotion sa ating bansa. Amen. Okay? Plus, pwede nyo rin sabihin ng ating spiritual director, spiritual advisor, ay si Bishop Ted Bacani. No, kasi alam niyo po si Bishop Ted, kahit na emerito siya o medyo, parang semi-retired yan pag ganyan. No? Kahit na ganun po, kilala pa rin po siya ng mga tao. Pag sinabi Bishop Bacani, madalas alam niya. At marami rin mga pare at mga bishop na naging estudyante niya. So, ang influence po niya, alam din, para ito, sabi ko nga, to build our credibility, kasi maririnig nila at malalaman nila, maayos nga talaga itong community na to. Kasi guided, di ba? Kasi mayroong tao, mayroong bishop na nag-guide sa ating lahat. Amen? So, ano ba ang mission natin? Diba? Yan. Susunod na slide, diba? Pinapakita natin ito. Paglipat ng slides natin, ng clear book, diba? Anong mission? Anong pakibasa? Speak the word about my mercy. It is a sign of the end times. Yan. So, bakit natin ginagawa? So, yun yung sinasabi natin sa household. Alam niyo po, kaya namin pinapagpatuloy ang mission na ito dahil bilin ni Lord kay Santa Faustina na malapit na. To the whole world. So, sa susunod po, mag-intro na ko, hindi lang dito sa bahay ko, sa susunod, sa Canada naman. Amen. Kasi to the whole world. Walang pinipiling lugar, di ba? Okay? So, kaya natin to ginagawa. Ipinapagpatuloy lang natin ang mission na ibinilin at inilabilin sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Santa Faustina. Next, ito, gusto natin pakita rin sa kanila, ipaintindi sa household or sa corporate man yan, na binigay ito ng Diyos, pinadala itong devotion na to para saan? Para sa ating kaligtasan. No? I'm giving mankind the last hope of salvation. Okay? Next, itong slide na to, anong nakikita dyan? Sister Faustina yung ano niya. Si biodata niya. Biodata. Sige, pwede natin isipin na gano'n, no? Informasyon tungkol kay Santa Faustina. Bakit? Diba? So, sa ating pagpe-present, pwede natin sabihin na, pero paano nga ba nag-umpisa, lumago, at gumanda ang debosyon na ito? Sa pamamagitan po ng isang tao na nagngangalang Elena Kowalska. Bakit natin binabanggit? Diba, syempre, yung edad, yung birthday niya, kung kailan sa pinanganak, ano raw to? Ayan, ay, hindi pala kita. Third of, pang-ilan siya sa 10 magkakapatid? Pangatlo. Anong natapos niya? Grade 3. Ilan taon niya naramdaman ang pagtawag? 7. Tapos, ano pa? 20 years old siya nagmadre. Mahirap ba't tandaan? Hindi po. Bakit natin binabanggit yon sa tingin niyo?
Kasi po siya po ang naging pinakitaan ng Panginoong Hesukristo para ipalaganap ang devotion. Tama. Dahil doon siya yung pinili, no? Nabigyan ng mensahe. Pero maliban po doon, bakit natin binabanggit na galing siya sa malaking pamilya na mahirap lamang? Bakit natin binabanggit na grade 3 lang ang natapos niya? Meron ba ditong grade 3 lang natapos? Hindi nakapag-aral? Wala. Lahat nakapag-aral? Amen. Umabot ng high school? Grade 6. Grade 6? Grade 6. Sabi nga ni Brother Lito dito, hindi basihan ang natapos. No? Amen. Pero din kasi dito, ang sinasabi dyan, kahit sino sa atin, nakapag-aral, hindi, nakatapos, may diploma o wala, pwedeng gamitin ng Diyos. Amen. Okay? So yun yung gusto nating maiwan sa isipan. Hindi natin kailangan sabihin, pero yun yung gusto nating maiwan. Na, kumbaga kung si Santa Faustina nga, grade 3, naging secretary. Secretary. Tagalista, tagasulat ng lahat ng bilin ni Lord, di ba? Secretary of Divine Mercy. Paano pa kaya tayo nakatapos? Paano pa kaya tayo nakapag-aral ng mas mataas, antas? Dapat dapat kaya rin natin gawin yung pagsasakripisyong ginawa ng Santa Faustina. Kaya natin tanggapin yung pagmimisyon. Amen. Kasi madalas, natatakot tayo. Insecurity ba? Di ba? Na, ano lang ako, paano magiging pro, nakakatakot yung pag-aakyatan ko, mayayaman, tapos mga tapos, may masteral, di ba? Ako, elementary lang natapos ko. Meron akong narinig ditong cluster head dati, sabi niya, bro, pag-usapang negosyo, tumatabi ako. Pag-usapang mga kung ano-ano, umaalis po ako. Kasi takot mo ko sa ganung usapan. Pero usapang debosyon, tatayo ako. No? So sana ganun din tayo. No? Kasi si Lord, pag tinawag tayo, wala nang, sabi nga ni Brother Chris kanina, di ba? Ano yan, Brother Chris? The Lord doesn't call the equipped, but equips those who are called. No? Kung sino daw ang tinawag niya, ubuhusan niya ng kakayanan, galing, talino, lahat ng kailangan para magawa ang kanyang misyon. Amen. Okay. So yun yung purpose ng slide na to. Bakit natin? At saka parang naman syempre, ma-honor din si Santa Faustina. Next, ito, dito na pinapakita natin yung umpisa ng debosyon. Amen. Paano na? Kasi kung nagpakita si Jesus kay Santa Faustina sa kumbento ng Vilnius, Poland. Tapos nung namatay siya, kailan? October 5, Ang gusto natin 1938. i-highlight dito ay yung sinabi ni Santa Faustina na ang mission My mission will not come at the end upon the dead. Ito ay mag-uumpisa at magpapatuloy sa aking paggawa. Amen. Okay? Next. Ito, bakit natin, meron ba umabot sa World War II? Wala po. Wala na. No? Pag tinignan natin, bakit natin sinasabi to sa tingin nyo? Proof na may miracle talaga. Ebidensya ba? Ebidensya. Kasi, di ba, pag pinapaliwanag natin to sa Vilnius at sa Krakow, doon unang lumaganap ang Divine Mercy. Divine Mercy. Divine Mercy Devotion. Kala ko yung kala ko COVID. Doon unang lumaganap ang debosyon ng Sa mga dibalang awa sa kailangan natin sabihin yan. Kasi nga, during the World War II, nung panahon ng gerang ikalawang digmaan, hindi man lang nagalaw o nasira ang lugar na ito. Samantalang lahat ng kalapit na bayan, lugar, bansa, devastated, durog na durog dahil sa gera. Pero ito, dahil nandito ang debosyon, prinotektahan o proteksyonan ito ng Panginoon Jesus. Amen. So yun yung sabi natin sa Bagong Baryo, sa Malabon, daming kwento ng nasunugan na hindi na inabot yung mga bahay. Sila Sister Jelly sa Pasay, Paranaque, na chapter. Sabi na, kuya, nasusunog na yung bahay namin. Sabi ko, di ka sure. Tapos sabi na, may nag-chat ulit madaling araw. Kuya, nakapasok na si kuya niya, nakapasok na dun sa looban namin. Sabi, kamusta yung bahay? Ayos naman, basa lang. Sabi sa'yo, hindi ka sure. Diba? Kasi, pinuproteksyon na ng Panginoon. Amen. Lalong-lalo na ang mga manggagawa
ng mabathalang awa. Amen. Amen. Diba? So, yun yung gusto natin iiwan sa isipan ng mga nakikinig. No? Next, ito. Diba? Babanggitin natin na binan ang, alam niyo ba yun? Binan ang devotion. Amen. O, tapos ano nangyari? Nabalik uli. Binasa, tapos tinagalog. Nabalik ito ulit, no? Hindi ko masyadong tutuunan yung mga dates, pwedeng basahin niya yan. Pero ang mensahe dito, binan nito. Bakit? Kasi gusto natin ipaalam mismo sa mga nakikinig na hindi ito basta-basta delusyon. Amen. Ito ay pinahol para pag-aralan, para anong tawag doon? Suriing maigi. ng Vatican. At nung napatunayan ito, Ibinalik na uli. ang devotion, legit. Kaya sabi nga, hindi fake. Hindi fake. Hindi fake. Hindi fake. Scam. Totoo to, hindi scam. No? Hinayaan ulit ng Vatican na ipagpatuloy at palagan natin ang devotion nito. No? Maliban doon, isa rin gusto natin sabihin dito ay ipakilala si Cardinal, Archbishop Carol Wojtyla. Wojtyla po yung pronunciation. No? So yun po ang kanyang, sino si Carol Wojtyla? Siya si Pope John. Anong ginawa niya? Siya po yung nag-aral, nagsumikap. Siya yung nag-umpisa at nagsaliksik. Yun, hinanap kong word. Nagsaliksik. Or gumawa ng informative process para po maipagpatuloy ang debosyon ng mabathalang awa. Amen. Ngayon, bakit binabanggit? Kasi, yun nga, siya si Pope after John. malift ito, ang sumunod na pangyayari ay si Archbishop Carol Wojtyla ay naging nahalal bilang Pope John Paul II. Amen. So, nandun talaga para, ang gusto naman natin iiwan dyan na, oo nga, kung sino ang tumutulong, gumaganap sa gawain ng Divine Mercy, sinasamahan talaga ng Diyos, pinubuhusan talaga ng grasya ng Diyos. Kaya naging Pope na siya. At sino siya? Siya isa. Ako, sa paniwala ko isa siya sa pinakakilalang Pope sa lahat ng mga naging Pope. Amen. Si Pope John Paul II. Amen. Amen po. 2 beses yata pumunta yan dito. Opo. Year 2000. Meron pa siyang 81, 86 yata. Okay. Yan. Now, yung dito, sinasabi naman natin kung kailan naging Santa si Santa Faustina. Pero syempre, bago siya naging Santa, na-beatify muna siya. So ito, yung mga pinatawag natin holy or blessed. So, during that time, ang tawag pa lang sa kanya ay Blessed Faustina. Hindi pa siya Santa. Pero year 2000, millennial, Santa Faustina na siya. Doon siya iprinoklama bilang isang Santa. A. Ano yung A? Ask for His mercy. Ating hingiin ang kanyang awa. So, ano sinasabi lang sa A? Diba? Ang gusto raw ng Panginoon, itong naka-highlight na to, prayer constantly repeating for our sin. And asking Him for His mercy out upon us. So, dapat unang-una nating tinuturo ay marunong tayong humingi ng awa sa Panginoon. Amen. Okay? So, ito na yung mga tinuturo natin. Ngayon, pag bago ka umalis sa bahay at mayroon kang enthronement, tingin ka sa salamin. Ikaw, sabi mo yung salamin, ikaw ba humihingi ka ng awa ng Diyos? Amen. Diba? Tapos, susunod mo, ano yung Be merciful. O sabi mo ulit sa sarili mo sa salamin, ikaw ba marunong ka magbigay ng awa sa iba? Amen. Diba? So sabi, kung tayo marunong daw humingi, dapat daw natututo tayong humingi ng tawad at awa habang sa Panginoon, pero dapat din daw magbibigay ay marunong din magbigay. Amen. Okay? And sabi niya, extend love and forgiveness. Diba? Alam niyo, meron akong pinsan. Sabi ko, naghiwalay sila ng asawa niya. Sabi ko, napatawad mo na ba yung asawa mo?
Sabi niya, paano ko patatawarin, hindi naman siya humihingi ng tawad. Yun di ba? Ask for His mercy para patawarin Tawarin ka. At kung ikaw naman yung nasa kabilang partido, dapat Magpatawad. no? So, ito, pinapakita natin na ano sabi you Always are and- to show mercy to your neighbors. Always and everywhere. lagi at kahit Kahit saan. saan. So, hindi namimili. Hindi pag nasa simbahan lang, pagkakalabas ng galing sanctuary, doon lang mabait. Di ba? Minsan nga, pag sa sanctuary lang mabait, paglabas, pag sakay sa jeep, nangaaway na ulit. Di ba? Sabi ni Brother Lito na dapat sa atin unang makita. Amen. Amen. So, itong slide na to, Corporal pinapakita natin and to to show spiritual acts kung of ano mercy. yung, kasi marami naman po hindi alam yung pagkakaiba ng corporal acts of mercy at yung spiritual works acts of mercy. Usually acts or works, no? Sinasabi dyan. So ito, para maintindihan nyo po, hindi naman ito masyadong iniisa-isa na natin. No? Amen. Pero since training din ito, para maintindihan nyo po, pag Isa-isahin. ang corporal works, ito po yung mga Ginagawa natin. na more of tangible ba? More of physical. Physical. Nagpapakain tayo, di ba? Nagpapainom tayo. And this is also biblical, di ba? Sabi ng Diyos, nung ako ba'y nauhaw, Feed the hungry. nung ako ba'y nagutom, pinakain mo ko. Nung ako ba'y walang saplot, dinamitan mo ba ako? Yun yung side ng corporal Corporal works. acts. Now, pagdating sa spiritual works, ito ba yung mga tipo naman na intangible, Spiritual. hindi nahawakan, pero more on the spiritual. Spiritual. No? Pinagdasal mo ba yung iyong kapatid? Amen. Diba? Kaya nga tayo, minsan pag may namamatay, di ba, nandun tayo, nagkakantata tayo, nagtsatsakin Nagdadasal. tayo, to pray for their souls. Parang ganito siya, no? And pinagdadasal, pag meron ba tayong nakitang mga mali, ano bang sa kapwa natin, ano bang ginagawa natin? Di ba? Pinagdadasal ba natin o sinasabihan natin, ito sama talaga ng ugali kasi pinanggalingan ito, ganyan. Pagdasal. Ka ba, di ba? No? So ito is more on the spiritual works of mercy. No? Ano sabi dyan? Yung tinuturuan ang mga walang alam o hindi pa nakakaintindi. No? Kaya yung mga catechist natin, ganyan, di ba? Tinuturuan ang mga bata pa lang, tinuturuan na nila, di ba? So yun yung mga ginagawa nila. Counsel the doubtful, kung may pagdududa ka, we give counseling to them, no? Amen. Ano pa? Admonish the sinners, comfort the sorrowful, di ba? Yung mga namatayan. Sabi ko kanina, di ba, pinupuntahan natin para ipagdasal at makiramay. No? Ito yung mga, sabi nga, hindi na hahawakang bagay, hindi siya tangible, pero nararamdaman. Amen. Next. Ito, kaya natin pinapakita yung biyayang bigas is para ipakita that our community is doing what we are preaching. Amen. Kung anong tinuturo natin na dapat may corporal works of mercy, diyan pa lang, mapapakita natin, example lang po yan, though marami pa tayo ibang ginagawa, pero example po yan na nagbibiyayang bigas tayo, nag-feeding tayo, dahil meron tayong ginagawa to follow the corporal works of mercy. At the same time, pagdating naman sa spiritual works, meron Healing tayong session. healing session. Ito, sa ngayon po, nangyayari ito during Race of Mercy. Doon na Amen. natin ginagawa. Pero kung mga counseling, pwede naman pong magpa-schedule. Amen. Okay? C, ano yung C? Completely trust to Jesus. Diba sa image, lagi nakalagay sa baba, Jesus, I trust Pinili niya you. yun kay Santa Faustina. Diba? So doon, yun kasi yung gusto niyang matutunan natin. Complete To give our complete trust sa trust to Kanya. Jesus. Okay? Yan. Five elements. Ano yung 5 elements? Hindi ko ililipat kasi babasahin ko. Image. Image. Ano ba? Chaplet. Chaplet. 3 o'clock prayer. 3 o'clock prayer. Parang isa lang Kapista. usap ko dito. Kapistahan ng banal na awa. Kapistahan ng... Proclamation of the divine mercy. Yung nabina. Sa ano na po yung kapistahan? Talaga ba? Sure? Sure. Sige. Sa elements natin, yung image ang nauuna sa ating sinishare. Amen ba yun? Amen. Para sa nag-intro, anong sinasabi nyo pag image? Tsaka doon sa mga sumasama, mga hindi pa nag-intro, pero lagi naman kayo kasama, di ba? So ano mga naririnig nyo at sinasabi nyo kung sakali?
yung dalawang race. Hmm. At nakasuot siya ng kulay puti. Ito, dalawa na lang. Ikaw na lang. Siya nakakaalam. Ikaw. Ano? Diba? Sige, tama. Dalawang race. Ano pa? Hindi mo kailangan ipaliwanag. Ano lang yung... Resurrection. Ang red, buhay at dugo ni Kristo. Ang red, buhay at dugo. Ang white, tubig. Tubig. Panghugas ng kasalanan. Panghugas. Panglinis. So, pwede nyo idagdag. Confession. Hindi mo kailangan i-discuss lahat. Kasi kung tutusin, marami pa yan. Pati yung pagkakabang ni Lord. Opo. Pinto. Yung Pagpinto pa kamay. ng paglabas. Kasi yung kamay nag-bless eh. Opo. Binibless nga tayo. Lahat ng tahanang pinapasukan ng image ay nakakatanggap agad ng blessing. Kasi nakaganyan nga siya. Amen. Sabi niya, mahal na mahal ko kayo at i-bless. Kayo. Amen. Tapos isa pa, kung titignan mo, siya yung lumalaki. Amen. Tingnan niyo pa. Jesus, I trust in you. Siya yung papunta sa atin. Amen. Diba? Pero yun, madalas, hindi naman na natin nag-discuss doon sa mga unang enrollment natin. Habang tumatagal, mas lumalayo lang. Pero tama yung sinabi ni sis kanina na yung pula ay nagre-represent na Dugo. dugo at yung puti, Tubig. Pero yung dugo, anong nire-represent nun? Yung pula? Eucharist. Eucharist. Or? Pag yung Eucharist na pagkain ng ating kaluluwa. Tama, no? Buhay. Ay, nawala. Dugo muna, and then buhay. At sa buhay na yun, paano natin siya matatanggap? Through the Eucharist. Diba? Tapos yung puti, Ito po yung tubig na sa binyag. Tapos confession. Confession po para malinis ang ating tubig na ginagamit panglinis. At paano tayo anong sakramento ang magagamit para makapaglinis tayo ng ating mga kasalanan? confession. Confession sa pamamagitan ng pangungumpisan. So dito, ini-instill natin o iniiwan natin sa isipan ng ating mga tagapakinig o ng household na importante at mahalaga ang pag-attend ng misa, pagtanggap ng banal na dugo at katawan ni Kristo, at mahalaga rin ang pangungumpisal. Amen. Okay? So nababanggit niyo po yan. Amen. Naririnig niyo po yan doon sa mga Ikaw. sinasamahan niyo. Narinig mo yan? Tapos, doon po, kasama rin yung promise. No? So sabi, ano yung mga naka-highlight? Tingnan nyo, venerate. Venerates. Ano ibig sabihin nun? Kilala mo yun? Si Ian? Sabi ni Rasyon pala yan. No? Image Si will Ian. not Si Ian perish. tuloy. Venerates ay kung sino man daw ang nagbibigay, Kay Pitagan. Ano ibig sabihin nun? Wala. Nagbibigay respeto, nagbibigay pagmamahal Amen. doon sa imahe. So may panawagan po kung mga kapatid, kapag kayo po nag-i-intro na, huwag niyo namang hayaan kung saan-saan lang ilagay yung image. Meron kasi ako nakita dati sa sahig na kalagay. Alam niyo, nasa likod kung ano, yung TV may wrap, yung nasa harap ng TV, nasa sahig yung image. Minsan nasa hagdan. Sabi ko, yung nag-i-enthroned kaya, alam yung pangako. Kasi ang sabi dun sa pangako, kung sino man ang nagbibigay Pitagan. nagbibigay respeto, pagmamahal sa imahe, ito yung pangako. Will niya. not perish. Ang promise niya ay victory over its enemies. Pag hinayaan natin kung saan nakalagay ang image, nagbibigay pitagan ng babae. Ito kasi So, pakiusap ko po sa inyo, sa mga magiging bagong cluster head at builders, huwag po natin hayaan kung saan lang ilalagay. Maaari pong yung household kasi hindi pa alam. So, okay lang yun. Pero tayo po, bilang tayo na nakakaalam na, huwag natin hayaan. Pero pwede naman natin sabihan lang ng maayos. Brother, sister, pwede kaya na dito na lang natin ilagay? No? Pwede kaya mayroon ka bang mesa na pwede natin pagpatungan para maayos naman yung may cover, may kailaman lang. Halimbawa. No?
May iba po akong alam na clusters na nagdadala na sila ng mga mantel, hindi mantel ang tawag, yung cover mismo. Pati yung mga kandila, dala naman talaga yun. So yun po, pangalagaan po sana natin. No? Kasi hindi na, dun pa lang, mapapakita na natin yung ating pagbibigay respeto o pagbibigay pitaganan sa imahe. At sabi ko nga, dapat sa atin unang nakikita yon. Kung tayo nagtuturo, dapat tayo ganun din. Amen. Kasi kung bro, pag may nakita kami na walang akta ang sinasabi na lang po namin, Isabit. hindi naman isabi. Huwag lang sa labas. Ayun. Isa po, kung meron kayong nakita mga hook na, baka pwede isabit doon. Or Amen. kahit pwede, maayos na pwedeng pagpatungan. Isa po doon talaga, tayo kasi nakakaalam. So tayo na yung tumulong sa kanila maghanap kung saan pwede. Okay ba? Kunyari lang po na wala talaga. Tapos may nakita kayong para sa ibabaw ng ref, pwede po ba magpatong para maayos? Pero kung mas maganda kung may lagayan, no? Or mesa man lang na pwedeng pagpatungan. Pero wag po sana yung, lalo na yun, kasi blessed na po yan eh. Blessed na po yan. Kung mapapansin nyo, may mesa dyan sa labas, lagi pong may nakalagay na wag patungan. Alam niyo kung bakit po? Kasi blessed na po yung mesa na yun at doon ang ginagamit, yun ang ginagamit na tuwing may misa. Meron bang dito, Mother Butler? Kayo po, di ba? Lahat, ayan, alam niyo po yan, sister, no? Na pag nagamit na po yan, bakit may Mother Butler? Sila lang po ang pwedeng maghawak at maglinis ng mga gamit na ginagamit sa misa. Kasi meron pong tamang proseso kung paano ito ginagawa. No? So kaya po sana, lalo na pag mga image na blessed na, ay, huwag naman po yung pag sumakay ng jeep, ilalagay lang po sa gilid, pag bit-bit, di ba? Importante po yun, mahalagang mahalaga po. Mabigyan natin ng respeto, lalo na yung mga image na blessed na po. Kasi yun po yung picture ni Lord. Hindi po siya mismo yung Diyos, totoo yun, pero yun yung representation niya. Diba, minsan pag may picture nga tayo ng mga mahal natin sa buhay, ingat na ingat po. Diba? Tapos pag nalaglag, nabasag, ay, may mamamatay. May ganun pa no? Pero hindi po naman totoo yun, hindi tayo maniwala. Amen. Pero ang sinasabi natin, yung mga picture mismo ng mga mahal natin sa buhay, pinapangalagaan natin. Amen. Picture pa ni Yung pa Divine. yung picture ni Lord. Ito, sinusuot pa niya. Talaga yung araw. Maganda yan, alam mo bakit? Pag may suot kang ganyan, syempre mahihiya ka magkasala. Amen. Di ba? Totoo yun. Anyway. Okay. Next, chaplet. Ano naririnig nyo? Ano sinasabi kapag chaplet ang tinuturo na? Ito po yung chaplet po. Ito po yung for petition po siya. Ano na? Nagkagulo na. Wala na makasagot. Yan. So, dito po, usually, sinasabi na, kami ni Brother Chris, alam ko pareho, sinasabi namin madalas na ito po ay hindi kapalit na rosary. No? Kasi yung rosary po is a prayer of Mama Mary. For meditation. Prayer for meditation. Kasi pinagninilayan natin doon Yung lahat mystery. ng pinagdaanan ni Kristo. Amen. Amen ba yun? Amen. Pero ito, yung chaplain, ang sinasabi dito, ito ay prayer for petition. petition. Kung tayo may mga kahilingan, tayo yung mga may hinihingi sa ating Panginoon. Member ba kayo ng healing ministry? Yung hiling lang ng hiling. Hiling. Hindi pinapakinggan si Lord. Hiling pag nag-pray. Lord, sana ganito, sana ganyan. Okay, bye-bye Lord. Thank you. Healing ministry, gano'n. O hiling lang. Pero hindi walang hearing, hiling lang. Hiling lang ng hiling. So, ito po, kapag meron tayong mga kahilingan, meron tayong mga petition o hinihingi sa Panginoon, ito yung maganda nating dasalin. Amen. Kaya sabi ko, pag merong patay, usually, ako kahit in silence, nagsa-chaplet ako sa isang sulok doon during wake ng tao, during burol. Bakit? Kasi hinihiling ko na, Lord, sana tanggapin mo ang kaluluwa ng sa iyong kaharian. Amen. Amen. So, ano sabi dyan? Kung sino raw man ang magre-recite o mananalangin ng chaplet, ano sabi? Kahit na raw na, even if there were a sinner most hardened, kahit na ito man ay sobra-sobra ang kasalanan, mas takot pa sa kanya yung demonyo dahil sa kasalanan niya, mas makapapaltan siya sa trono.
Sabi, if he You were will to receive recite grace of the this infinite tablet, mercy. isang beses lang. Kahit isang beses lang, ay tatanggap siya ng Grasya ng Ano yung infinite? buhay na hanggan. Parang walang hanggan. Hanggan. Walang hanggang awa. Awa. ng Diyos. So yun yung gusto nating ipaintindi sa mga household, sa mga nakikinig na gawin mo itong chaplet at ibubuhos ng Diyos sa iyo ang kanyang kabat-anak. Amen. Amen. Next. 3 o'clock. Ito, madalas kilala naman to dahil din sa TV, no? So, ano naman ang promise dito? It was the hour of grace for the whole world. Mercy triumphed over justice. Bakit yun ang sinasabi dyan? Kasi sa 3 o'clock doon siya namatay. 3 o'clock na madaling araw ng linggo, doon siya nabuhay. Sure ka doon sa 3 o'clock ng madaling araw? Nabuhay. Ito pag hindi po kayo sigurado, might as well, huwag nang banggitin. Diba? Kasi baka meron tayong maiturong mali. Kasi yan po ang, sa pag-i-enthron po natin, para may confidence naman tayo, isipin natin na ako yung authority during this time. Ako yung magtuturo. Ako yung may alam. Diba? Kasi ang household, more or less, hindi nila alam yan. So, para may confidence lang, iisipin nyo na, ako nga yung magsasalita kasi ako yung nakakaalam. So, para mas komportable tayo magsalita. Pero, kasama dahil ikaw ang may alam, make sure na tama din yung tinuturo. Amen? Amen. So, ganun na, pag hindi alam, may tinanong ang household. May nangyayaring ganyan minsan. Magtatanong si household, kung hindi talaga alam, hindi ako sigurado pero babalikan kita. Aalamin ko yung tamang paliwanag dyan at sasabihan kita pag alam ko na. No, kasi hindi ko masyadong kabisado pa yung party na yan. Ganun lang. Kaysa po mag-invento tayo. Mahirap baka panghawakan yun. No? Tapos ang mangyari, magtuloy-tuloy na yun. Kasi meron po kung isang narinig or nakita na experience na sabi niya, yung image daw na dala nila, pinapabless na nila, tapos tsaka binibenta. Hindi po dapat ganun. No? Kaya lang, ang mahirap, dahil yun yung naabutan ng sumunod sa kanila, wala na itong taong sinasabi ko, yung sumunod, nagtuloy-tuloy. Bakit? Dahil naniwala sila dun sa isang impormasyon na hindi nila alam, na hindi naman tama. So, ang nangyari, nagtuloy-tuloy, naipasa tuloy ngayon yung mali. Na-imagine niyo, naiintindihan niyo po yun. Amen. So, kung hindi po natin alam at hindi natin sigurado, hindi naman, sabi nga, humility, di ba? Hindi naman po masamang sabihin na pasensya na po, hindi aalamin ko po muna. Kasi hindi pa po ako sigurado dun sa isasagot ko sa inyo. Huwag mag-a-assume at huwag mag-pretend na alam natin ang lahat. Kaya po tayo patuloy na nag-aaral sama-sama para mas lumalim ang ating pagkakaintindi, ang ating kaalaman. No? Okay? Amen. So ano pa? Kasi nga, 3:00 ng hapon namatay si Lord. Pero hindi lang po dahil doon. Kasi, ang